Napapansin niyo ba na kapag ang ating napapanood ay nakaka-entertain, nakakatuwa, ang saya-saya, sinusuportahan natin. But, when it comes to the Word of God, binabypass natin. Yes, hindi ko nilalahat, pero iyon ang totoo. At itong mga tao na nagpo-post, maaring nakakaramdam sila ng kalungkutan kasi walang nag-likes, walang nagbasa. Kapatid, huwag kang malulungkot. Dahil, ang sabi ng Panginoon in Philippians chapter 2, 10-11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Yes. Mangyayari po yan. He is our Creator. And in one blink of an eye, the Lord can restore everything. That is what is happening in our country, in this world. Kapag merong lindol, nayayanig ang mga tao, tumatawag sa pangalan ni Jesus. Ang tanong, iintayin pa ba natin na gumuho ang mundo para tayo magbigay oras, magbigay pansin sa mga salita ng Diyos na Kanyang inihahayag sa iba't ibang klaseng platform? Naniniwala ba kayo na ang Facebook ay para lamang sa entertainment? Dati, bago mo marating or bago mo maihayag ang mensahe, kailangan ka munang magtelegrama, magpadala ng mga messages through sulat. But now, pinapabilis ng Diyos ang pag-transmit ng mga messages. Ang Facebook ay ibinigay ng Diyos para magkaroon ang tao ng kaalaman. Kaya maraming mga servant ng Lord na ginagamit to preach the gospel, to share the Word of God. Kaya, ang Facebook, YouTube, Google, anything ay hindi lamang pang-entertain. I hope nabuksan po ang ating puso, ang ating spiritual heart, spiritual eyes, minds, na ang mga bagay na nararapat sa Panginoon, bigyan ng oras. Amen? Dahil ang mga ito ay inadya ng ating Panginoon para pagdating ng paghuhukom, pagharap natin sa Kanya, hindi mo sasabihin na wala kang narinig tungkol sa Kanya. Hindi mo sasabihin na hindi mo ito alam. Amen? I hope meron po tayong natutunan sa mensaheng ito. To God be all the glory, and God bless everyone.